Isinaad ni Ibn Umar radiyallahu anhuma na hinawakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ang aking balikat at kanyang sinabi, "Mabuhay ka dito sa mundo na parang isang estranghero o manlalakbay." Sinabi din ni Ibn Umar, "Huwag ninyong asahan sa gabi na kayo ay mabubuhay sa umaga, at sa umaga, huwag ninyong asahan na kayo ay mabubuhay pa sa gabi. Pangalagaan ninyo ang inyong kalusugan bago kayo magkasakit at mabuhay kayo na pinaghahandaan ng kamatayan." Ang isang manlalakbay ay hindi nananatili sa isang lugar. Ganon din ang tao. Hindi siya mananatili sa mundong ito. Pansamantala lamang ang kanyang buhay. Kung kaya lubusang ipinaalaala ito sa hadith na nabanggit, tayo ay lilisan at lilisan. Kung kaya paghandaan natin dapat ang ating pag-alis sa mundong ito. Ilan sa mga tao ang nabubuhay sa umaga, ngunit hindi na sila umaabot ng gabi. Ilang mga tao na ang hindi na nagising sa umaga. Kaya hindi natin dapat aksayahin ang ating oras at kalusugan. Sikapin nating palaging gumawa ng mabuti, lalo na iyong mga gawa na mayroong pakinabang sa atin kahit na tayo ay wala na. Ang sabi sa isang hadith, kapag ang isang tao ay namatay, ang lahat ng kanyang gawa ay tapos na, maliban sa 3. Ang tuluyang sadaqah o kawang gawa, kaalaman na may pakinabang, at mabubuting anak na nagdudua para sa kanya. Ito ay isang hadith mula sa Sahih Muslim. Mga kapatid, huwag po tayong mabuhay na parang itong mundo na ito ang ating permanenteng tirahan. Alalahanin po natin na tayo ay mga manlalakbay lamang. Samantalahin po natin ang ating buhay, lakas at oras upang makagawa tayo ng mga kabutihan. Alamin po natin mula sa katuruan ng Islam at sunan ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung paano tayo mabubuhay ng pansamantala dito habang pinaghahandaan natin ang ating kamatayan.